Dahil kilala si Lupin bilang pinakamahigpit na kriminal ay mabilis pinaniwalaan ng mga taong nabiktima ng nagpapanggap na Lupin ang mga nanakawan nito sa pamamagitan ng pag-iiwan ng sulat na may nakalagay na pangalan ni Lupin. Isang gabi, nakatanggap din si Zenigata ng babala na mula sa Peking Lupin na nanakawan nito ang gintong korona ng Genghis na nagkakahalaga ng 1.3 billion yen. 3 minuto na lang bago ang sinabing oras ng pagnanakaw kaya agad na kumilos sina Zenigata, pero ang lalaking impostor pala na nasa loob ng silid ang magnanakaw kaya binugahan ito ng pampaantok ang mga pulis. Pagkatapos ay agad nitong itinakbo ang gintong korona hanggang sa makarating ito sa truck na nag-aabang sa kanya at tuluyan ng natakasan sina Zenigata. Ngunit siguradong hindi siya makakatakas kay Lupin na nais malaman kung sino ang gumagamit ng pangalan nito. Samantala, galit na galit si Zenigata dahil muli na naman siyang natakasan ni Lupin, nang biglang dumating ang isang nag-imbestigang pulis at ipinakita ang mga nalimot nitong dalanghita sa lugar kung saan tumakas ang magnanakaw. Pinaimbestigahan yun ni Zenigata at doon ay nalaman nila na ang dalanghita ay nakuha sa Wakamatsu Bay. Doon nga pumunta sina Jimbei at Marukan at sinalubong sila ng mga matatanda kaya agad nilang ipinakita ang gintong korona. Napansin ng dalawang matanda ang tali sa bangka ni na Jimbei kaya pinagtulungan itong hilain ng dalawa. Isa iyong drum at habang nagtataka kung ano iyon ay biglang lumabas si Lupin. Dahil taga-isla ay hindi ng mga ito alam ang itsura ni Lupin III kaya nagpanggap si Lupin na Daisuke ang pangalan niya at tinanong kung maaari siyang sumali sa grupo ng mga ito. Ngunit nagalit ang mga tao at sinabing baka espiya si Lupin kaya paslangin na umano ito. Tinutukan ni Marukan ng baril si Lupin pero pinigilan ito ng matanda at sinabing wag magpadalos-dalos. Sinabi nito kay Lupin na isla iyon ng mga magnanakaw at daang taon na rin mula nang tumira sila doon. Nabubuhay ang mga ito sa pamamagitan ng pagnanakaw kaya sinabi ng matanda na kung nais talagang sumapi ni Lupin sa mga ito ay kailangan niyang dumaan sa pagsubok para malaman kung tatagal ba siya sa isla o hindi. Sasabak si Lupin sa nakamamatay na gumugulong na malalaking bato at kailangan lang niyang makababa ng buhay. Maya-maya pa ay sinimula na ang pagsubok kaya agad na tumakbo pababa si Lupin. Takot na takot ito habang nilalaro lang ni Jimbei ang mga malalaking bato dahil sanay na ito. Gayunpaman, buhay na nakababa si Lupin sa bundok kaya sinabi ng matanda na hindi na nila ito kailangang patayin. Dinala nila ito sa basement at makalipas ang isang araw ay nagkamalay na si Lupin kaya inisip nito kung paano siya tatakas. Nakarinig ng ingay ang mga bantay kaya agad ng mga itong pinasok ang basement kaya nagkaroon si Lupin ng pagkakataong makatakas doon. Habang nag-uusap-usap ang mga taga-isla ay wala ang mga itong kaalam-alam tungkol sa pagtakas ni Lupin. Umakyat ito sa chimney ng kubong kinaroroonan ng mga taga-isla at doon niya narinig ang usapan ng mga ito tungkol sa aklat ng mga magnanakaw. Nagtaka si Lupin kung ano iyon pero nang marinig nito na nabanggit ang pangalan ng lolo niya ay naintindihan niyang sinusunod ng mga iyon ang isinulat ng kanyang lolo sa aklat ng tuntunin. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at sinabing may paparating na pulis doon at saka ibinalita rin sa iba kaya agad na ibinaliktad ng mga ito ang loob ng bahay nila para magmukhang pangit. Pagkatapos ay sinalubong nila sina Zenigata kaya tinanong sila nito kung nakita nila doon si Lupin III. Dahil taga-isla ay batid ni Zenigata na hindi na mga ito alam ang itsura ni Lupin kaya ipinakita niya sa mga ito ang litrato niyon. Laking gulat ng mga ito nang malaman na iyon pala si Lupin pero itinanggi nila sa mga pulis na nakita nila ang taong iyon. Pero dahil nagdududa si Zenigata ay isa-isa nitong pinasok ang mga bahay doon pero wala itong nakita. Dahil palubog na ang araw at naniniwalang naroon si Lupin ay sinabi ni Zenigata na makikituloy muna siya doon kaya pinauna na nitong umalis ang commissioner at ibang mga pulis. Hihiga na sana si Zenigata nang bigla nitong marinig ang boses ni Lupin kaya napabalikwas ito at galit na hinanap kung nasaan ang magnanakaw. Doon sinabi ni Lupin na bago siya arestuhin nito ay hilahin muna ni Zenigata ang lubid sa kisame. Ginawa yun ng inspektor at doon nito nakita ang nawawalang gintong korona pati na rin ang iba pang mga ginto na nawawala. Isiniwalat ni Lupin na ang mga taga-isla ang totoong salarin at ginagamit lang ng mga iyon ang pangalan niya. Kinabukasan ay agad na kinalampag ni Zenigata ang bell upang tawagin ang lahat ng taga-isla at ipinakita ang sulat na iniwan ni Lupin na nagsasabing naroon sa isla ang aklat ng mga magnanakaw na akda ni Arsène Lupin. Nais ding makuha ni Lupin ang aklat na iyon upang maprotektahan ang pangalan ng lolo niya. Dahil doon ay kinuntsabe ni Zenigata ang mga taga-isla para mahuli si Lupin kapalit ng hindi na pag-aresto sa mga ito. Nang may turo ng matanda kung nasaan ang aklat ay nagtago na ang mga taga-isla upang abangan na pasukin yun ni Lupin. Kinabukasan ay laking gulat ni Jimbei nang makitang umuusok ang kubo kaya agad nila iyong pinuntahan.
Wala na doon ang aklat kaya agad na tumakbo ang mga ito papunta sa dagat sa pag-asang maaabutan pa nila si Lupin. Hinabol ng mga ito ang isang bangka pero ang hindi nila alam ay nagpanggap si Lupin bilang Zenigata at wala talagang tao sa bangkang hinahabol nila. Paalis na sana si Lupin pero maraming pulis ang nakaabang sa dagat kaya bumalik si Lupin pero hinarang naman siya ni na Jimbei kaya naisip niyang bamitan sa tali ng dalawang ibon kaya nailipad siya ng mga ito palayo. Pinaligiran ng mga pulis ang mga taga-isla dahil sa pagnanakaw ng mga ito habang tuluyan ang nakalayo doon si Lupin. Habang naghahakot ng dayami ay nainas ang isang lalaki dahil nilakdawan siya ni Ray at tinawanan pa. Susugod sana ito pero pinigilan ito ng kasamahan at sinabing mahalagang hostage nila iyon. Nang makauwi ay nagpaalam si Ray sa kanyang tito na uuwi muna sa lungsod upang maasikaso ang ama pero pilit siya nitong pinipigilan, hanggang sa dumating doon si Lupin at sinabing ipinasusundo na si Ray ng ama nito na si Ken Makita at sinabing hindi kasing bait ng inaakala ni Ray ang tiyuhing iyon. Agad na itinakas ni Lupin si Ray ngunit nang nasa sasakyan na sila ay pilit kumakawala si Ray sa kanila. Maya-maya pa ay nasundan sila ng mga lalaki kaya nakipagpalitan sila sa mga ito ng putok ng baril. Dahil sa sobrang kulit ni Ray ay hindi makapagmaneho ng maayos si Lupin kaya pinaputukan ni Daisuke ang gulong ng humahabol sa kanila para hindi sila maaabutin. Ngunit dahil sa pagwawala pa rin ni Ray ay nahulog na ang sinasakyan nila sa bangin at doon ito nakahanap ng pagkakataong makatakas kina Lupin. Habang naglalakad sa kagubatan ay ikinwento ni Lupin sa walang kaalam-alam na si Daisuke na kaya nila yung ginagawa ay para magbalik ng utang na loob sa ama ni Ray na dating kasangga ng kanyang ama na si Lupin II. Simula nang mamatay si Lupin II ay tumigil na rin sa pagnanakaw si Ken at nag-focus na lang sa anak na si Ray. Ngunit pilit itong pinabalik ni George sa gawaing iyon at ginawa pang hostage si Ray para mapapayag si Ken. Walang alam si Ray sa lahat ng nangyayari maging sa nakaraan ni Ken ay wala iyong alam. Maya-maya pa ay kumilos na ang dalawa para hanapin si Ray kaya nang makita ang mga ito ay agad na nagtago ang dalaga na kasalukuyang may kausap sa telepono. Hindi na nagawang makatakas ni Ray kina Lupin at habang kumakain ang mga ito ay narinig ng dalawa ang balita sa radyo na may kinidnap silang babae kaya inamin ni Ray na siya ang tumawag sa mga pulis. Dahil doon ay kinausap ni Lupin si Daisuke sa labas at sinabing delikado kung mananatili silang tatlo na magkakasama kaya inutusan niya ito na pumunta kay Ken at ipaalam na ibabalik niya ang anak nito. Agad na kumilos si Lupin pero biglang dumating si George sakay sa helicopter at sinubukang bawiin si Ray pero nagawa yung iiwas ni Lupin. Ngunit bigla nilang nakasalubong sina Zenigata kaya agad itong bumaba sa sasakyan at itinakbo si Ray. Ipinag-utos ni George na paputukan ang mga pulis dahil hindi umano maaaring mapunta si Ray sa mga iyon at doon nakakuha ng pagkakataon si Lupin na tumakbo palayo. Nakahanap si Lupin ng tren na sinakyan nila pero maya-maya pa ay nasundan muli sila ni na George hanggang sa makababa ang mga ito sa bubong ng tren kaya pinaulanan siya ng mga ito ng bala. Ngunit dahil nakatakas si Lupin ay galit na tinanong si Ray ni Sabo kung saan iyon pumunta at sinabi pang babarilan din niya si Ray kung hindi sasabihin kung nasaan si Lupin. Muli itong pinigilan ng isang lalaki at sinabing si Ray ang kayamanan nila kaya wag umano iyong idadamay. Maya-maya pa ay lumitaw si Lupin at nagpahabol sa dalawa papunta sa likod dahil plano nitong kalagin ang bagon ng tren. Pagkatapos yun ay doon nagtanong si Ray kung ano ba talaga ang totoo pero hindi iyon sinagot ni Lupin. Samantala, iniharang ni Zenigata ang sasakyan sa riles ng tren para mahuli si Lupin pero nang makita yun ay agad na pinabilis ni Lupin ang takbo ng tren. Sinabi nito kay Ray na oras na masagasaan nila ang sasakyan ng mga pulis ay sumigaw ito ng tulong para lumabas na siya nga ang kidnapper. Ang hindi alam ni Lupin ay may plano sina Zenigata na ibahin ang daan ng riles kaya bumangga sila sa tambak ng mga kahoy hanggang sa magdirdiretso sila sa kakahuyan. Kahit wala ng kontrol sa makina ay nagawa pa ring bumalik ng tren sa riles na nasa ibaba kaya gumanda muli ang takbo nito. Dahil doon ay pinaharangan ni Zenigata ng tangke ang riles para hindi makadaan sina Lupin. Nakita ni Ken ang nangyari at nagsisi na hindi niya pa inamin sa mga pulis ang lahat kaya naisip nito na aminin na iyon ngayon pero sinabi ni Daisuke na hindi matutuwa si Lupin kung gagawin yun ng matanda dahil ginagawa naman nito ang lahat para mailigtas si Ray. Inabangan naman ni na George ang pagsabog ng inilagay nilang bomba sa riles dahilan para mahulog ang dalawa sa bangin. Doon nakita ni Ray ang litrato sa loob ng jacket ni Lupin. Litrato yun ng kanyang ama kasama ang tiyuhin niyang si George at si Lupin II pero agad iyong binawi ni Lupin sa kanya. Pilit pinaamin ni Ray si Lupin kung kasamahan ba ng kanyang ama at ng tiyuhin niyang si George si Lupin II sa pagnanakaw. Hindi na nakasagot pa si Lupin kaya naiyak na lang sa galit si Ray para sa kanyang ama. Doon pinagpaliwanagan ni Lupin si Ray at sinabing kung nais nitong magalit sa ama ay hintayin muna nito na magkita silang muli.
Huminahon si Ray nang biglang dumating doon si George at pinaulanan sila ng bala kaya tumakbo ang dalawa hanggang sa makaisip si Lupin ng paraan para atakihin ang sasakyan ng mga ito. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa pagtakbo hanggang sa makarating sila malapit sa mga pulis. Doon ipinagbili ni Lupin kay Ray na kapag nagtanong ang mga pulis ay sabihin nito na siya ang sospek at huwag nang banggitin pa ang pangalan ni George. Bago tuluyang umalis ay nagpasalamat si Ray kay Lupin. Sinunod nito ang bili ni Lupin kaya kahit labag sa kalooban ay iyon ang itinuro nitong kumidnap sa kanya. Maya-maya pa ay nagkita na ang mag-ama habang nakikipaghabulan naman si Lupin kina Zenigata. Dahil hindi pa rin nahuhuli si Lupin, nakipagkasundo na ang commissioner sa computer engineer ng FBI na si Gordon. Mukhang nagdududa doon si Zenigata at sinabing sa tingin niya ay mapanganib kung aasa sila sa computer. Matuwid naman ni Gordon na hindi iyon basta computer dahil kahit sinong kriminal ay walang magagawa sa makinang iyon kahit pa si Lupin III pero gayon paman, imposible pa rin yun para kay Zenigata. Nabase ni Lupin sa dyaryo ang tungkol sa planong iyon kaya sinabi nito na patutunayan niyang mas matalino pa rin siya kesa sa computer. Pinadalhan niya ng babala ang commissioner na nagsasabing sa ganap na ika-alas 5:30 ng hapon ay sasakay siya sa armored train na paalis sa istasyon ng Tokyo sa pamamagitan ng Hag-Eita Line at magdadala siya ng 800 milyong yen. Agad na hiniling ng commissioner na gamitin ni Gordon ang computer sa estratehiyang iyon ni Lupin. Ipinakita ni Gordon sa commissioner ang posibleng maging hakbang ni Lupin para makuha ang pera at kung paano ang mangyayaring plano sa paghuli dito. Ngunit nang marinig iyon ay nag-react si Zenigata at sinabing hindi nila mahuhuli ng ganoon kadali si Lupin kaya ipasa na lang umano sa kanya ang trabaho pero hindi siya pinakinggan ng commissioner at sinabing huwag maliitin ang kayang gawin ng computer. Maya-maya pa ay pamwesto na ang ibang pulis sa gilid ng riles kung saan inaasahang papalitan nina Lupin ang driver ng tren. Inilagay na ang mga pera sa bagon at sumakay na rin ang mga sundalo sa kabilang bagon. Tingid sa kaalaman ng mga ito na nakikita sila ni Lupin kaya nang humandar na ang tren ay kumilos na rin ang tatlo. Maya-maya pa nang tumigil ang tren ay doon na sinimulang ilipat sa kabilang bagon ang mga pera pero para kay Zenigata ay titingnan na lang nila kung mangyayari nga ang iniisip ni Gordon. Samantala, habang nakatayo sa may stoplight sina Lupin ay sinabi nito kina Daisuke na papalitan nila ng pula ang ilaw gamit ang water gun na may lamang pulang pintura. Nang dumating na ang nakatakdang oras ay ginawa na iyon ni Lupin kaya agad na huminto ang tren bagay na ipinagtaka ni Zenigata kaya sinabi ni Gordon na iyon ay dahil sa hula ng computer. Nang bumaba ang driver ay doon na kumilos sina Lupin para palitan ang mga ito gaya ng pagpapaliwanag ni Gordon sa commissioner ng mangyayari. Sinabi naman ni Daisuke na parang iba ang pakiramdam niya sa nangyayari dahil sa higpit ng seguridad ng tren at isa pa ay naroon din si Zenigata pero wala man lang bumaba sa mga iyon para tingnan kung bakit huminto ang tren. Nang papunta na sana ang tatlo sa tren ay biglang sumigaw ang isang lalaki kaya napabalik sila sa mga iyon. Nagtaka si Zenigata kung bakit bumalik sina Lupin kaya inisip nito na baka natunugan ng tatlo ang binabalak nila. Dahil doon ay ipinag-utos ni Zenigata na sagodin na si Lupin para hulihin ngunit sinabi ni Gordon na dapat nilang sundin ng tuntunin pero hindi nakinig si Zenigata. Huling naghabulan ang mga ito hanggang sa makarating sila sa bahagi ng daan na mahamog kaya nahirapan sina Zenigata na habulin ang sasakyan ni Lupin. Nagpatuloy lang ang mga ito nang biglang mawala na ang hamog pero huli na nang makita ni Lupin na may hukay sa daanan nila. Dahil doon ay agad na pinalibutan ng mga pulis ang sasakyan pero tanging sina Daisuke at Ishikawa lang ang nahuli ng mga ito bagay na ikinainis ni Zenigata. Nakasabit pala si Lupin sa sanga kaya nakaligtas ito mula sa pagkakahuli. Samantala, galit na galit ang commissioner nang malaman ang nangyari dahil hindi sumunod si Zenigata sa tuntunin ng computer. Nagmatuwid si Zenigata na naaresto naman nila ang kasamahan ni Lupin at sigurado umano ito na darating si Lupin para iligtas ang mga yon. Doon binalaan ng commissioner si Zenigata at sinabing sumunod na ito sa tuntunin sa pagkakataong iyon. Hindi mapakali si Daisuke sa kulungan dahil hindi ito makapaniwala na sila ang nasa kulungan gayong si Lupin naman ang hindi naniwala sa kakayanan ng computer pero naniniwala si Ishikawa na darating iyon para iligtas sila. Samantala, halos gabundok na ang libro na nabasa ni Lupin tungkol sa computer pero wala siyang maintindihan kahit isa doon. Huling nahulaan ni Gordon ang plano ni Lupin na kikidepensyon yun at magpapanggap na siya para makapasok sa silid ng computer. Pagkatapos ay manghuhula iyon ng gagawin sa computer at saka ipag-uutos na ilipat sina Daisuke at Ishikawa mula sa basement papunta sa room 405 dahil sikreto umanong kokontakan ni Lupin ang dalawa. Magpaparada rin umano ito sa tapat ng room 405 ng truck na may trampoline para doon tumalon ang dalawa upang makatakas.
Sa pagkakataong iyon ay doon na sila kikilos para i-corner ang mga ito. Ipinaalala ni Gordon na papasok si Lupin sa silid na iyon na nagpapanggap bilang siya kaya kailangan ng mga itong magpanggap din para sa plano kaya mahigpit na pinagsabihan ng commissioner si Zenigata na sumunod sa plano. Maya-maya pa ay nangyari nga ang mga sinabi ni Gordon kaya nang makarating si Lupin sa gusali ay agad yung itinimbre ng isa sa mga pulis. Nang mahanap ang silid ng computer ay sumunod si Zenigata sa mga tuntunin pero gigil na gigil ito kay Lupin at gustong-gusto ng hulihin pero pinigilan ito ng commissioner. Gayunpaman ay itinuloy pa rin ito ang pagsunod sa plano. Naisip ni Lupin na nakita na ng computer ang mga gagawin niya hanggang sa mga oras na ito kaya naisip niyang baguhin iyon ngayon. Umalis na si Lupin kaya napasigaw si Zenigata at sinundan na siya ng mga ito. Nakapagtago si Lupin kaya nagawa nito ang nais niyang gawin at inisip na hindi mananalo ang computer sa kanya. Pinuntahan niya sina Daisuke at Ishikawa sa room 405 at doon na nila sinimulang paikutan sina Zenigata kaya ang totoong Gordon ang nahuli ng mga ito. Pero nang malaman na peke ang tumalon sa bintana ay doon palang naisip ni Zenigata na naisahan na naman siya ni Lupin. Tuluyan ang nakatakas ang tatlo bagay na hindi mapaniwalaan maging ng commissioner. Makalipas ang ilang buwan, isang construction site ang nakuhanan ng napakaraming gintong barya at naging laman ng balita ang tungkol doon. Nang malaman iyon ay agad na tinawagan ni Lupin sina Daisuke at Fujiko upang ipaalam ang tungkol sa mga ginto na nagkakahalaga ng 10 bilyong yen. Simula nang pumutok iyon sa balita ay nagsimula na sa paghuhukay ang mga pulis at arkeologo sa lugar. Kumilos na ang dalawa upang puntahan si Lupin nang bigla nilang mapansin ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila kaya binilisan ni Fujiko ang pagmamaneho para iliga ang mga ito. Nang makalayo ay nagmanman muna sila kung wala na ang sumusunod sa kanila at saka nagpatuloy, ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na nasa likod pa rin nila ang mga ito. Samantala, pinapanood naman ni Lupin ang balita kung kanino mapupunta ang mga ginto, kung sa may-ari ba ng lupa o sa manager ng construction site. Gayunpaman, habang nagdidiskusyon kung sino ang magmamay-ari ay napagdesisyonan na itago muna sa Bank of Japan ang mga ginto. Nakaumes na sinabi ni Lupin na sa kanila mapupunta ang mga ginto at maya-maya pa ay nakarating na doon ang dalawa. Tumawag ang isang pulis sa commissioner dahil hindi pa umano nagpapakita doon si Zenigata, nang bigla yung dumating sa opisina dala ang bagay na ikinagalit ng commissioner. Tinanong nito kung anong ginagawa doon ni Zenigata gayong dapat nitong bantayan ang mga ginto laban kay Lupin pero sinabi ng inspector na naroon man siya o wala ay mananakaw pa rin naman iyon ng magnanakaw. Mas lalong nagalit ang commissioner at inutusang kumilos na si Zenigata dahil ang kabiguan umano nito ay kabiguan din ng kanilang departamento. Ngunit nagmatigas pa rin si Zenigata kaya sinabi ng commissioner na aalisin niya na ang inspector sa paghawak ng kaso ni Lupin. Dahil doon ay nagalit si Zenigata hanggang sa nagtalo na ang dalawa tungkol sa mga kabiguan nila sa kanilang trabaho. Nagpasa si Zenigata ng resignation letter bagay na ikinagulat ng commissioner kaya nakiusap ito na huwag magpadalos-dalos. Mariing sinabi ni Zenigata na kapag pumalpak pa rin siya sa pagtugis kay Lupin ngayon ay itutuloy niya ang pagre-resign at saka iniabot sa commissioner ang plano nito na lusubin si Lupin sa hideout nito. Samantala, nagmistulang scientist si Lupin habang tinatanong ito ni Daisuke kung bakit hindi nito sinabihan si Ishikawa pero sinabi ni Lupin na siguradong makakasama rin nila iyon. Aalukan sana ni Fujiko ng Chao ang dalawa nang bigla nilang mapansin na kakaiba ang paligid dahil walang katao-tao. Sinabi ni Zenigata sa commissioner ang tungkol sa plano na sagodin na si Lupin dahil kaya umano sila pumapalpak ay dahil hinuhuli lang nila ito sa akto. Dumating na ang isang pulis at ibinalita na nahanap na nila ang hideout ni Lupin kaya agad na kumilos ang mga ito. Pinaligiran ng iba ang taas at baba ng gusaling inuupahan ni Lupin habang si Zenigata naman ang sumugod papunta sa silid nito. Dahil hindi lumalabas si Lupin ay ipinag-utos ni Zenigata na sirain na ang pinto pero wala silang nadatnan doon dahil ang hindi nila alam ay nagbihis ang tatlo ng tulad ng uniforme ng mga pulis. Lumapit si Lupin at ipinakita sa inspector ang ginawa umano ng magnanakaw at kunwari nila itong dadalhin sa laboratorio para makatakas sa lugar. Nang makaalis sakay sa mobile patuloy pa rin sa paghahanap ang mga kapulisan nang biglang magsara ang kortina at doon lumabas ang video ni Lupin na nagsasabing humahanga siya kay Zenigata dahil nagawa nitong mapasok ang hideout niya. Dagdag pa niya na para wala ng pagkaguluhan kung sinong magmamay-ari ng mga ginto ay kukuhanin niya na lang ang mga iyon kaya magkita na lang umano sila sa Bank of Japan. Habang galit na galit si Zenigata ay tawang-tawa naman si Lupin na kasalukuyang nasa isa pa niyang hideout at kasama na nila si Ishikawa. Pumasok sila sa bodega kung saan nakatambak ang mga papeles ng krimen na nagawa ng angkan ni Lupin na tanging sila lang ang nakakaalam.
Naroon din ang mga eroplanong ginagamit sa krimen na balak sanang gamitin ni Lupin pero gato na pala ang mga iyon. Maging ang mga baril ay hindi na rin gumagana dahil sa katagalan kaya napaisip si Fujiko na kung ganon ay paano nila papasukin ang bangko. Maya-maya pa ay kumilos na ang mga ito papunta sa ilalim sa tapat ng pinaglalagyan ng mga ginto sa bangko. Dahil sa higpit ng pagbabantay ay hindi na umaalis sina Zenigata sa kanilang pwesto at dinadalhan na rin ang mga ito ng pagkain doon. Habang kumakain ay walang kaalam-alam ang inspektor na kinukuha na nina Lupin ang mga ginto. Pagkatapos ay agad itong tumayo upang bisitahin ang mga ginto pero laking gulat niya nang pagbukas niya sa vault ay nahakot na ni Lupin ang lahat ng gintong barya. Hindi na nila nagawang habulin sina Lupin dahil sa pampaantok na inilagay nina Daisuke sa kanilang pagkain kaya naitakas ng mga ito ang mga ginto. Nang magising ay saktong dumating doon ang commissioner kaya sinabi ni Zenigata na may kahalong peke ang mga gintong nakuha nina Lupin at nilagyan niya rin ng transmitter ang mga iyon para matukoy ang kinaroroonan ng mga ito. Agad na umalis ang inspector at sinabi sa commissioner na maghintay lang doon dahil mahuhuli niya na ngayon si Lupin. Habang tuwang-tuwa sina Fujiko sa mga nakuha nilang ginto ay sinabi ni Lupin na naloko sila ni Zenigata dahil peke ang mga iyon kaya agad na nag-iisip ng paraan si Lupin. Habang tinitingnan ang lokasyon ni Lupin ay nagulat ang inspektor nang biglang dumami ang pulang tuldok sa lugar kaya mahihirapan na silang tukuyin ang kinaroroonan ng mga ito. Iyon ay dahil inilagay ni Lupin sa mga truck ng basura ang bawat pekeng ginto. Agad itong bumaba sa helicopter at iniradyo sa mga pulis na puntahan ang mga lugar na sasabihin niya hanggang sa hindi na magkaintindihan ang mga ito. Samantala, nagdiwang naman ang apat dahil nagantihan nila si Zenigata sa panloloko sa kanila. Huling nabungangaan ng commissioner si Zenigata nang biglang mapansin ng isang pulis na nagtatagpo ang mga pulang tuldok. Habang inilalagay na nina Lupin ang mga totoong ginto sa ilalim ng lupa na magsisilbi nilang hideout, nakita ni Fujiko ang mga truck ng basura na sinundan nina Zenigata. Dahil doon ay natuntun sila ni Zenigata kasama ang daan-daang mga pulis. Natigilan na lang si Lupin kaya lalapitan na sana sila ni Zenigata nang bigla niyang sabihin na maniwala man ang mga ito o hindi ay may bombang nakatanim doon. Nagtaka si Zenigata at sinabing kung totoo yun, ibig sabihin ay masasabugan sina Lupin. Sagot naman ni Lupin na ayos lang dahil ayaw na rin naman niyang mabuhay. Dagdag pa nito na nais sana nilang ibalik ang mga ginto pero lulubog na lang din iyon sa ilalim ng dagat kaya hukayin na lang umano ang mga iyon ng mga pulis nang sa gayon ay malinis din ang karagatan. Isa-isa nang tumalon ang apat at nang hahabulin sana ni Zenigata ang mga iyon ay nagkaroon na ng malakas na pagsabog. Naiyak na lang si Zenigata dahil hindi siya nagtagumpay sa paghuli kay Lupin, habang bumagsak naman sa dagat ang apat na drum na siya palang pinagtaguan ng mga ito dala ang mga ginto. Masaya na sana ang mga ito, ngunit biglang dumating doon si Zenigata at hanggang sa huling kabanata ng kwento ay hinahabol pa rin ni Inspector Zenigata ang maalamat na magnanakaw na si Lupin III.